Ayaw mo bang para kang nasa pugon tuwing tag-init at parang nasa freezer naman tuwing tag-ulan sa sarili mong bahay? Kung oo ang sagot mo, di dapat naka-follow ka na sa amin para sa mas marami pang tips. Pero teka, alam mo ba na ang isa sa mga pangunahing salarin kung bakit ganito ang pakiramdam sa bahay mo ay ang iyong attic o kisame? Tama, ang attic mo. Kung hindi mo alam, ay pwedeng maging super highway ng init at lamig. Isipin mo na lang, tuwing tirik na tirik ang araw, lahat ng init na yan, saan ba unang bumabagsak? Sa bubong mo. At kung walang harang, dire-diretso yan sa attic mo, tapos kakalat na sa buong kabahayan. Kaya kahit nakatodo na ang aircon mo o ang electric fan mo parang walang epekto. Ang resulta, bukod sa hindi ka komportable, ayun, ang taas ng electric bill mo. Tapos kapag tag-ulan naman, ganun din. Yung lamig, pumapasok din dyan. Kaya ang pakiramdam, para kang nasa loob ng ref. Dito na ngayon pumapasok ang hero ng kwento natin, ang attic insulation. Ano ba itong attic insulation? Simple lang. Ito ay isang layer ng material na nilalagay sa attic mo para harangin ang pagpasok at paglabas ng init. Isipin mo na lang, para siyang kumot para sa bahay mo. Pinapanatili nito ang tamang temperatura sa loob ng bahay. Kapag mainit sa labas, hindi makakapasok ang init. Kapag malamig naman, hindi makakatakas ang init na galing sa loob. Dahil dito, hindi na kailangang mag-overtime ang aircon at electric fan mo. Less stress sa appliances, mas mababa ang konsumo sa kuryente. Ngayon, pag-usapan natin ang mga benefits. Unang-una, at ito ang paborito ng lahat, tipid sa kuryente. Pwede kang makatipid ng hanggang 20 to 30% sa iyong monthly electric bill. Imaginein mo yung savings mo sa isang taon. Pangalawa, magiging consistent ang temperatura sa loob ng bahay mo. Umaraw man o umulan, wala nang biglaang pag-init o paglamig. Pangatlo, bonus na to, nagbibigay din ito ng dagdag na soundproofing. Kung maingay ang kapitbahay o ang kalsada, makakatulong to na bawasan ang ingay na pumapasok. At syempre, eco-friendly din ito dahil nababawasan ang energy consumption mo. Long-term savings at tulong pa sa kalikasan, saan ka pa? Okay, so may iba't ibang klase ng insulation. Ang pinaka-common ay ang fiberglass bats. Ito yung parang mga dilaw na kutson. Mura ito at medyo madali i-install, pero kailangan mong magsuot ng protective gear dahil makati ito sa balat. Meron ding spray foam. Ito ay mas mahal, pero sobrang ganda ng sealing at efficiency nito. Lahat ng sulok at siwang, kayang-kayang takpan. Pangatlo, mayroon ding cellulose. Gawa ito sa recycled paper, kaya very eco-friendly. Maganda rin ang performance nito. Ang pagpili ay depende sa budget at sa specific na pangangailangan ng bahay mo. Kung nagbabalak kang mag-install nito, may ilang tips lang ako. Una, siguraduhin mong sealed o walang mga butas at siwang ang attic mo bago ka maglagay ng insulation. Kasi kung may mga butas, sayang lang ang effort. Pangalawa, yung kapal ng insulation dapat tama para sa climate zone natin dito sa Pilipinas. At pangatlo, habang nag-i-install, siguraduhin mong hindi matatakpan ang mga ventilation openings ng attic mo. Mahalaga ang airflow para maiwasan ang moisture buildup. So, sa madaling salita, kung gusto mo ng mas komportableng pamumuhay at mas mababang bayarin sa kuryente, attic insulation ang isang sikretong dapat mong malaman. Hindi ito gastos, kundi isang investment para sa iyong tahanan at pamilya. Sa susunod na video natin, isang aabangan na topic. Pag-uusapan natin ang double glazed windows. Sulit nga ba ang dagdag na gastos para dito? Alamin natin yan. Kaya kung ayaw mong mahuli sa usapan, mag-subscribe ka na sa channel namin at i-click mo na rin yung notification bell. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.